I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hello people and hello universe, it's me again. Shout out sa inyo mga kababayan. Hello sa mga Marcos loyalists and supporters. But anyway guys, mayroon tayong upload videos update. Nakita nyo guys yan, si Garutay. Kasi nagkaroon po ng ng interview dahil dito sa mayroon siyang video na inilabas. Bali sagot niya ito mga kababayan sa interview ni FL, no? Correct me if I'm wrong. So ngayon parang nag-response. So sa mga response niya guys, sinabi niya sa pinaka dulo. Ito yata yun no. Sabi niya, talamak na naman ang ipinagbawal na droga, samantala hindi pa rin natatapos ang banta ng kriminalidad, terorismo at insurhensya sa ating bansa. Oo, tama yung sinabi niya mga kababayan. O, di ba? Pero may mali siya diyan, mga besa. Kasi may pagka-utak show pa ito eh. Hindi siguro ini-inform sa kanya mga kababayan kung ano po ang nagiging takbo ng crime rate sa bansa sa panahon ni Pangulong Marcos Jr. at sa panahon ng kanyang ama, mga bes, at yung nakumpiskan malalaking drug shipment no sa panahon ni Pangulong Marcos Jr. at sa panahon ng papa niya, no. So dahil dito mga besa, parang talagang pinaglandakan niya sa buong mundo na talagang ang Pilipinas talamak sa pinagbabawal na droga. Pero alam nyo, maraming droga na pumapasok sa bansa galing sa international and lalaki pa, milyones, bilyon. Ang tanong, yan ba ay naikakalat? Naipupuslit? Hindi, kasi nakukumpiska po yan sa terminal, sa port, kahit saan, dahil talaga naman masigasig, no? Sa pagtatrabaho itong ating mga kapulisan, PNP, PDEA at marami pang iba. So dito sa sinabi ni BP Sara, I think guys wala siyang alam, no? Sa totoo lang, wala siyang alam no? Dapat ito, bago magsalita si Garutay, alamin niya muna mga kababayan yung pagbaba ng crime rate sa bansa sa panahon ni Pangulong Marcos Jr. Tapos ikumpara doon sa panahon ng papa niya. Now, ito babasahin po natin mga kababayan. Ito si Garutay, parang sinisiraan niya pa ang sarili niyang bansa Naloka ako. Wala siyang tiwala sa kakayahan ni Pangulong Marcos Jr. Sabi niya talamak pala ang mga ipinagbabawal na droga, dapat tumulong ka din, 'di ba? Sa bagay, hindi naman tumulong ito ultimo nga yung pangharas ng mga Chinese vessel diyan wala siyang pagsasalita or ikukundina, no, kasi laging no comment. Ayan, so dahil dito mga kababayan, alam niyo actually I wish na mabasa ni Sara yan, itong balita ng DILG at saka yung PNP spokesperson, nako, ito mapapahiya sa dito pag nalaman niya yung ganitong klaseng crime rate na talagang bumaba, no. Ito, basahin ko to guys Ang sinabi po dito guys ng Impact Leadership, ayan para malaman po na ang lahat. Ayan Ang sinabi po, talamak na naman ang ipinagbabawal na droga, kriminalidad. Ayan Vice President Sara Duterte has raised alarm over the resurgence of illegal drugs, activities, criminality, terrorism and insurgency in the country, in the Philippines. Ayan. Utak show po ito, walang alam mga bes. However, in a recent report during the National Police and Order Council meeting at Malacanang Department of the Interior Local Government, DILG Secretary Binamin Abalos highlighted significant progress in the country's peace and order situation. See, mga bes. Hindi po alam ni Sara Duterte. Hindi naman yata kasi umattend ng cabinet itong meeting no? Kaya wala siyang alam. Hindi ipinaparating sa kanya or maaring alam niya pero nagbulag-bulagan lang, no? Sabi po dito guys, 'di ba? Nagkaroon na, however, yung recent report
ng DILG at ang ating mga PNP sa Malacanang na nagkaroon ng meeting, taliwas doon sa sinabi ni Sara Duterte. Ay, maling-mali siya, guys, ha? Kulang sa information ito, no? At ampaw ang utak nito, mga base. Sabi po dito, guys, ha? Yan. Ano sabi niya? According to Abalos, the crime clearance and solution efficiency have shown remarkable improvement under the leadership of the President Marcos Jr. Tama po yun, mga kababayan. Very remarkable. Napakaganda yung pamumuno ni Pangulong Marcos Jr. lalo na po pagdating sa drug war, no? Napakaganda. Bakit? Bukod po sa bilyon-bilyon na nakumpiska, no, na nahaharang sa terminal bago makapasok sa bansa natin, at yan ay safe ang mga kabataan, mga kababayan, sapagkat nahaharang malalaking droga. Ultimo, yung mga plantasyon ng mga marijuana, talaga na masigasig ang mga PNP, mga kapulisan natin na sinusuyod, lalo na sa Kalinga, Apayao. Matindi, mga besa. Yan po ay sinusunog nila. Ang dami sa bawat lugar. So, ibig sabihin, ang mga kapulisan ngayon talagang nagtatrabaho ng mabuti. Ayon yan sa direktiba ng Pangulo. Masigasig sila magtrabaho. Kung nakikita nyo at i-research nyo, yung mga nahuhuling mga droga, naku guys, nakakalula. Not only the droga, mga kababayan, mga smuggling ng mga tarantula, smuggling ng mga bigkas, lahat ng mga imported na mga kagamitan, mga bag, mga shoes. Ay naku, naloka ako. Grabe ang tindi, no? So sabi pa po dito, no? Grabe yung improve talaga, as in napakaganda, no? The index crime volume has decreased. See? Talaga naman. Ito ito yung panahon ni Digong, no? Tingnan natin. Sabi dito, mga besa, ikumpara natin si Digong at saka kay Pangulong Marcos Jr. The index crime volume has decreased from 196,519 incidents recorded from July 1, 2016 to April 21, 2018. Diba guys? Tingnan nyo, itong malaking pagkakaibahan. Panahon ni Duterte yan. Ito naman, to 71,544 cases reported from July 1, 2022 to April 21, 2024. Ay, diba? Tingnan nyo, mga kababayan. See? Ang laki ng pagkakaiba. Diba? Laki, mga bes. Kung ikumpara mo kay Digong. See? 196,519 mula nung July 2016 to April 21, 2018. Kung ikumpara mo naman kay Pangulong Marcos Jr. mula July 1, 2022 hanggang July 21, 2024. Ito lang po ang naitala. See? 71,544 cases reported. Okay? So, yan. Ngayon, sino pinakamagaling? Natural, siyempre. Ito si 71,544 cases reported from July 1 yan, mga besa. Lingid po sa ating kalaman, hindi naman pwede guys na walang namamatay sa isang araw. Mayroon yan. Libo-libo po yan, mga besa. Dahil yan po ay kasama na po natin yan. Ika nga, kung talagang iisipin mo, nilalang ang lupa't langit, kakibat na natin ang araw-araw na may namamatay, ang araw-araw may ipinanganak. Nasa kaysaysayan ng mundo yan, mga besa. Hindi mo pwedeng gawin na walang namamatay. Hindi pwede guys. May namamatay ng mga sanggol kapapanganak lang. Kayo naman, So dahil dito, mga bes, masasabi siguro natin, the best talaga si Pangulong Marcos Jr. Diba? Sabi, moreover, the Philippines National Police, PNP, size. Ito see, nearly 32 billions worth of narcotics from July 1, 2022, ayan,
to April 21, 2024 as reported by PNP official. Saan kayo makikita niyan, guys? Ang laki niyan, guys, 31 billion worth of shabu yan, mga kababayan, na nakumpiska ng ating mga autoridad. So, ibig sabihin, itong 32 billion, katumbas ng 6 year digong yan, mga kababayan. So, maling-mali si Sara doon sa sinabi niya. O, di ba? Talamak ang droga. Hindi po talamak ang droga. Bakit? Kasi nakukumpis ka, mga kababayan. Bulto-bulto po yan. Bulto-bulto po yan. Ang nakakumpis ka ng droga. Hindi po naipakalat. Na-save. Na-save ng mga autoridad natin. Nahuhuli. O, see? Ibig sabihin, ligtas ang ating mga teenager. Well, not 100%, pero kahit papano, kung makikita nyo, mga kababayan, bilyon, milyon ang halaga ng mga droga na nakumpiska. Ang akala kasi ng mga salot na ito, hindi magaling mamuno si Pangulong Marcos Jr. Okay lang ang kanyang war on drug, hindi mahigpit. Doon kayo nagkamali. Nga ka ngayon. Ang pinaka-the best dito, mga kababayan, ay maganda ang pamumuno ni Pangulong Marcos Jr. pagdating sa war on drug. Why? Wala pong mga namamatay na mga inosente at mga user. Hindi tulad ng pamumuno ni Digong. Correct me if I'm wrong, 7,000 plus ang namatay. Kay Pangulong Marcos bilang lang. Grabe, di ba? Yun ang totoong leader. Kasi ayaw niya ng ganun. As long as nahulihin mo yung suspect, na hindi naman lumaban, hulihin mo, pusasan mo, at ikulong. O, di ba? Hanggang sa kanyang sentensya, kung ilang taon ba yan, depende naman dun sa dala niyang droga. O, di ba? Ganun dapat. Hindi naman yung nahuli mo, tapos patayin mo pa. Hindi, kawawa naman. Ang mga yan, guys, may pagkakataon naman magbago. Diba? Bakit? Pag naikulong mo yan sa munting lupa, kahit saan man, ayon sa sentensya nila like for example, 10 years, 20 years, o diba? Malay mo, pag alabas nila, magbago na sila. I really hope so. Diba? So, taliwas doon sa sinabi ni Garutay. Walang alam ito, guys. Ito naman ang statement ni DILG Abalos, Benhamer Abalos, sekretary. Sabi po dito, guys, the peace and order situation in the country has improved. Sabi ko sa inyo with a much lower index of crime. Iyan, talaga sabi ko sa inyo the best si Pangulong Marcos Jr. Ang laki ng binaba kamo. Di ba? Volume 196, 1,519 from the pre-pandemic period of July 1, 2016 to April 21, 2018. To i-compare mo sa pamumuno ni Pangulong Marcos Jr., 71,544 from July 1, 2022 to April 2024. Ikumpara mo dito kay Digo, ilan? 196,000 mga beso, 519. See? Ibig sabihin, magaling ang namumuno sa Malacanang ngayon. The best kung gumalaw. Pati mga sekretary nila, nagtatrabaho talaga. Ako nasubaybayan ko. Yung mga bulag-bulagan, wala na akong pake. So, yan. So, dahil dito, sana mabasa ni Garutay ito. Taliwas dun. Kung ikumpara nyo sa pamuno ni Duterte, nakapot. Lalo na pag Duterte uli ang Pangulo, patay tayo dyan, guys. Sabi pa ng PNP, si Police Colonel Jean Pajardo, this is a spokesperson ng PNP, guys, nakapagtala po tayo ng almost 32 billion worth of size drugs from July 1, 2022 hanggang April 21, 2024 at napakalaki po yan. You see, guys? You see what I see? Yan ang the best. Sabi ko sa inyo. Katumbas po yan ng 6 years ni Digong. Si Digong
ang mga nahuli, mga user lang eh. Eh si Pangulong Marcos Jr., my goodness. Bulto-bulto guys ha. Ban-ban yan. Tapos ang itong mga buwetre na mga askal sa kalye na tumatawag sa social media, ang ipinapalabas, planted daw yung droga na nakuha. Oh, grabe no, ang tindi. Malinaw na malinaw yung piniresenta ni Secretary Abalos, ha? Na nagkamagshot yung half foreigner yata yun. Oh, nagmagshot niya ngayon nakakulong. Eh di ba yung nakita yan? Sos Maria Joseph. So yan mga bes ha. Ganyan si Garutay. Out of this world ang kanyang SF minsan, madam. Oh, see? Eh di nakakaya sa kanya. Uy, nakakaya naman. Ika nga. Hindi kaya nahiya si madam sa kanyang pahayag. Ha? Taliwas doon sa sinabi ni Secretary Abalos sa ni forest spokesperson ng PNP si John Fajardo. Oh. Ay nako madam, bago tayo magsalita at magbigay ng statement, madam, mag-research muna tayo mga bes, okay? So yun guys, ano pong masasabi nyo kay Madam Sara Duterte? Ito si Madam tahimik lang eh. Tumitira ng patalikod eh, patahimik. At magaling ito magparinig mga guys ha. Gumagamit ng mga code like for example, manggagamit. Oh, wag mo kaming utuin, madam. Alam na namin yung ibig sabihin nun. Hindi kami bobo, okay? Alamin po namin. Siyempre, same feather flocking together. 'Di ba, guys? Siyempre kung ano yung puno niya, di siya rin ang for sure. Oh, well, anyway. So yun guys, maraming salamat sa inyong watching. See you again on my next upload video. Bye. And baboos. God bless Philippines. Lagi natin i-debunk itong mga tao na laging nawawala sa sarili. See you again guys. Baboos.